Pasensya na po, ma'am. Basta po nakahagilap ako, iaabutan ko po kayo. Paano na ako maniniwala sa'yo? Palagi mo na lang itong ginagawa sa akin. Na kapag di mo nabayaran yung 2 million, sa kanya na yung bahay. Wala ka ng habol. Imbis na tulungan mo ako sa sitwasyon ko, sisisihin mo pa ako ng sisisihin. Pigang-pagana yung utak ko! Alam mo maganda mong gawin, ma? Mag-impake ka. Nakakasawa na! Nakakasawa na! Gina! Gina! Hoy, pagbuksan mo ako, alam ko nandyan ka. Ma'am Eden, Ano? Anong explanation mo ngayon? Anong irarason mo na naman sa akin? wala nga po akong panghulog eh. Ay nako, hindi ka na talaga nadala, no? Sa mga sinasabi ko sa'yo. Alam mo, nananawa na ako sa mga pinagsasabi mo eh. Nirarasunan mo ko ng kung ano-ano, pagsingilan na. Tapos, malaman-laman ko, umalis ka, namasyal ka. Anong maiisip ko? Na wala kang pera? Ikaw, Gina, ha? Hindi ka na nahihiya sa akin. Gabi-gabi na lang, nag-e-effort ako na pumunta dito para maningil. Hindi man po ako namasyal, kaya nga po ako umalis, naghahanap po ako ng panghulog sa inyo eh. Pasensya na po, ma'am. Basta po nakahagilap ako, iaabutan ko po kayo. Paano na ako maniniwala sa'yo? Palagi mo na lang itong ginagawa sa akin. Ganito na lang, may naisip akong paraan. Ngayon, pag hindi ka na naman nakabayad, alam mo gagawin ko, ha? Lahat ng mga mamahalin mo dyang bagay, kukunin ko. Etong e-bike na to sa labas na to, kukunin ko yan. Kung ano man yung nandyan sa loob nyo, anong mga appliances dyan, kukunin ko, gagawin kong collateral nang may mapala naman ako sa pagbabalik ko dito. Pasensya na po. Puro pasensya. Wala nang alam ko di pasensya. Di mo na nga ako pinatuloy? Kakahiya naman sa'yo. Thank you. Isa ha, sinabi ko sa'yo, tandaan mo. Hello, Mars? Uy, Mars, napatawag ako sa'yo. Oo, tatapatin na kita. Manghihiram sana ako sa'yo eh. Medyo tagilid lang talaga. Oo eh. Mga 30K. Hello? Hello? Hello, Mars? Beshi! Uy, nakita ko yung kasal ng anak mo. Ang grande ha. Beshi, magsasabi sana ako sa'yo. Talagang nagipit lang ako eh. Baka pwedeng makahiram sa'yo ng 30K. Besh? Beshi? Uncle? Napatawag nga po ako sa inyo eh. Baka naman po, pwedeng matulungan niyo ako. Kailangan ko po ng pera. Manghiram po sana ako sa inyo kahit mga 30K lang. Uncle? Hello? Uncle? Ma. Malapit na ako dito. Mananalo ako. Ma, kailangan ko pera. Kailangan ko pera, ma. Kahit 10K lang. Tatayaan ko lang to. Sure bull to, ma. Babalik to. May line up to eh. Tumigil ka nga! Hindi ko na nga alam gagawin ko. Lahat na natawagan ko para lang makabayad ako kay Miss Eden. Pera pa rin ang sasabihin mo sa akin. Ma, may line up nga to. Magpupula to. Tumigil ka nga dyan. Kaya ako nagkanda, lubog-lubog na sa kauutang, kakasusugal mo kasusugal. Teka. Bakit parang ako pa sinisisi mo ngayon, ma? Sino sisisihin ko? Talaga namang ikaw lang eh. Nadamay pa tong pagsusugal ko. Bakit? Pag nananalo ako, nakikinabang ka naman, di ba? Nagbibigay ako pang bayad ng ulam. Di ako pabigat dito. Natural lang magbigay ka. Ano? Palamunin lang kita hanggang paglaki mo ng ganyan, hanggang pagtanda mo ganyan. Ang tanda mo na ako pa rin magtatrabaho, ako pa rin magtitinda. Bakit pagka nananalo ako, di ka naman ganyan yung ugali mo, ah? Pagbibigay ako sa'yo ng pera, tuwan-tuwa ka naman din, di ba? Tuwan-tuwa sinasabi mo dyan. Basta ako, hindi ko na alam. Tulungan mo naman ako. Bakit? Paano bang gagawin ko? Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Ma. Yan, ubo. Kakanda uubo na ako sa katitinda sa labas. Di naman kasi ganito yung buhay natin nung buhay pa si Papa eh. Ikaw din
kasalanan nito, May. Di ba? Di ka marunong humawak ng pera. Tapos ngayon ako sisisihin mo, makikita mo pa tong pagsusugal ko. Ako pa sinising hindi marunong humawak ng pera. Eh pareho tayong kumakain dito. Kain lang ba pati ang gastos, ha? May kuryente tayo, may tubig tayo, may internet ka. Pambihira naman. Sana ginagawa mo ng paraan, May? Ikaw nanay dito, di ba? Oo nga, nanay nga ako. Ako na nga ang nanay mula bata ka, ngayon matanda ka, ako pa rin, nanay pa rin. Eh naku, bisit. Tumulong ka naman sa akin! Oh, pumasok na ako. Kahit sabihin mo pang trespassing ako, kasama ko, kapitan. Magandang araw po, Kapitan. Mrs. Suking-suki ka na ng barangay. Ilang beses ka na namin pinagbigyan. Sabi mo magbabayad ka ng utang. Paano yan? Yung kaso ni Miss Eden, iakit na namin sa piskalya para maging kaso na. Alam mo, kapitan, mas maigi ng ganito. Nasa malinis sa proseso. Oo. Kasi ang sakit na ng ulo ko eh. Araw-araw na lang, gabi-gabi, pinapapunta ako dito, wala namang ikakabayad. Nag-effort ako, kaya nababagay lang yan sa kanya. Pag hindi pa talaga nagbayad, ipapakulong ko na to. Hindi, tsaka Mrs. Kilalang kilala ka dito sa barangay natin na ang daming pinagkakautangan. Hindi lang kay Eden. Eh, ang daming nagreklamo. Anong gagawin natin dyan? Eh, kasi, Kapitan, nagipit po ako eh. Naku, kapitan, yan lang lagi niyang sinasabi sa akin kapag singilan na. Naku, wag mo nang ikutin yung ulo ko ha, wag mo nang bilugin. Ngayon, kapitan, ano gagawin? Huli na natin. Sige, tara. Dadalhin na natin sa presinto to. O, sumama ka na. O, tara na, Mrs. Teka po. O, bakit? Eh, masakit man sa loob ko dahil sa aming mag-asawa to. Eh, humingi na lang sana ako sa inyo ng pabor na kung sakaling magkapera ako, eh makuha ko pa rin. Ito po yung titulo ng bahay namin. Check mo, kapitan, kung legit ba yan. Baka iskamin na naman ako nito. Mrs., magkano nga pala utang ni Miss Gina sa inyo? 2 million. 2 million. O, sa bagay, nakita ko naman dito na yung halaga ng bahay ay 8 million. So, Miss Gina, may kasunduan tayo. Na kapag di mo nabayaran yung 2 million, sa kanya na yung bahay. Wala ka ng habol. Sa loob ng 1 buwan. Sa buwan. Baka naman pwedeng dagdagan nyo kasi ang laking halaga po nun. Ay nako, ang dami naman namang dahilan. Pwede mga ilang buwan pa po. Gina, binigay mo na sa akin, wala ka ng ligtas. Kaya kahit anong sabihin mo, hindi na ako maniniwala. O sige na, Mrs. Asahan namin kung hindi kayo makabayad, wala tayong magagawa. Tara na, Miss Eden. Bakit pati yung titulo? Ha? Oh, matatanungin mo ako? Nakita mo nga? Si Kapitan na yung nadi dito. Anong gagawin ko? Anong gagawin mo? Bakit dinamay mo yung titulo, ma? Wala na nga akong alam na gagawin pa eh. Anong gagawin ko ba? Hindi ko na nga alam gagawin ko. Ang sakit na ng utak ko. Kasalanan mo naman eh. Ano sasabihin mong kasalanan ko? Napakawalang hiya mo eh. Ha? Kung tutuusin eh, kaya ako nagkalubog-lubog ng utang kagagawan mo eh. Bakit sasabihin mo ngayon kasalanan ko? Tatanungin mo ako ngayon, sisisihin mo ako, bakit pati titulo pinakialaman ko? Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko na nga alam eh. Kasalanan ko. Oh, sino sa atin may kasalanan dalawa? Eh ikaw! Nanay ka, di ba? Gawa mo ng paraan dapat. Bakit dinamay mo yung titulo? Ito na nga lang yung kay Papa eh. Ito na lang yung binigay sa akin ni Papa, kinuha mo pa. Ngayon wala na. Wala na sa'yo yung titulo, di ba? Ayoko namang ibigay. Wala na lang ako magawa. Alam mo, kung tinutulungan mo ako maghanap buhay, ha? Hindi sa akin nakasangganda lahat ng gastusin dito. Luis, ang tanda ko na. Araw-gabi na ako nasa kalsada sa pagtitinda. Lahat na tininda ko. Wala akong pake. Importante sa akin yung titulo. Yun lang. Mas importante pa nga yung kaysa sa'yo, May. Sa totoo lang, alam mo, sana hindi na lang si Papa yung namatay. Dapat ikaw na lang. Eh, gago ka pala eh! Hayop ka! Demonyo ka talaga! Kung alam ko lang magiging ganyan ka din, dapat di na rin kita anak!
Hindi na rin kita binigyan ng buhay! Hayop na to! Ano yung makikaganyan na lang ang sasabihin mo sa akin? Kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo, Renz! Imbis na tulungan mo ako sa sitwasyon ko, sisisihin mo pa ako ng sisisihin, pigang-piga na yung utak ko! Oh. Hindi ko na nga alam gagawin ko! Alam mo maganda mong gawin, ma? Mag-impake ka. Tapos lumayas ka na dito sa bahay. Kasi wala ka na rin namang pakinabang. Kasi wala mo na rin yung titulo. Wala na dito yung titulo. Kinuha na, wala na. Ikaw, wala ka na rin kwenta. Silbi? Wala. Wala kang silbi. Lumayas ka na, ma, ha? Dahil wala ka ng anak. Pinagsisisihan ko naging nanay kita. Nakakasawa na! Nakakasawa na! Yun na nga, Arian eh. Wala akong tutuluyan. Kaya ako pumunta sa'yo. Eh kasi naman tita, sinabihan na kita. Yung anak mong si Renz, sugarol yan. Na-addict na yan dyan. Sana, hinayaan mo siya magbayad ng mga pinagkakautangan niya. Bakit ikaw nag-shoulder? Kaya nga, sa pag-iintindi ko sa anak ko, lumaki na ng ganun. Palibasa, lumaki siyang mariwasa kami. Isisisi pa sa akin yung pagiging gipit namin. Hindi ko na alam gagawin sa batang yun. Bandang huli ako papalalayasin. Tsaka Arian, Ano po yun? yung titulo na ibigay ko dun sa kay Eden, sa halagang 2 milyon. Alam mo naman yung bahay at lupang yun, pinaghirapan namin ng tito mo. Wala na akong malalapitan talaga. Baka pwedeng tulungan mo ako na matapos yun. Binibigyan lang nila ako ng 1 buwan para makuha yun. Pag hindi, kukunin na ni Eden yun sa akin. Hindi kita papahiramin. Arian, wala na talaga akong lalapitang iba. Lahat na natawagan ko, nahingian ko na ng tulong. Pero tita, pagtatrabahuhan mo, babayaran ko yung 2 million na pinagkakautang mo kay Eden. Tapos yung mga iba pa pang utang. Kasi balita ko, marami pa bukod kay Eden. Pero kapalit nun, magkatrabaho ka. Alam ko, masarap ka magluto. Dali mo dito yung mga recipe mo at may papakilala ko sa investor. Kaya ko bang bayaran yun, Arian? Ang laki nun. Kaya mo yun, tita. Andito naman ako para humagapay sa'yo. Salamat ha. Huwag ka na umiyak. Tapos ngayon, total, wala ka matitirahan. Pinilayas ka ng anak mo. Sa akin ka na lang muna umuwi. Arian, salamat ha. Tumahan ka na. Salamat. Pauwi na rin ako. Sabay na tayo. Sige. Sir Joshua, ito po yung sinasabi ko sa'yo, si Miss Gina Malimban, yung tita ko na magaling magluto. Tita, siya yung investor na sinasabi ko sa'yo. Nice meeting you po. Hi. It's nice to finally meet the genius behind these products. Wow. Grabe. Alam mo, ma'am, napatikman ko to sa lahat ng business partners ko and we decided na mag-mass produce as soon as possible. Kaya I came here personally para asikasuhin yung kontrata natin. And if you're okay with it, bibigyan ka namin ng 20% na royalty sa kada produkto na mabibenta namin. Kita nyo naman, ito na yung incan na adobo nyo, sinigang, kaldereta, at marami pa iba. Nagdala lang ako ng sample. Pero sir, ano ba yung 20% na sinasabi nyo? 20% based dun sa forecast namin with intensive marketing ng mga produkto nyo. We're looking at around 5 million per month as your royalty. Arian, naiyak naman ako. Natutuwa ako masyado. Sir, thank you so much po sa opportunity na binigay niyo sa tita ko. Promise po, gagawin po namin ang lahat, best namin para makapag-develop pa kami ng mga new products para sa line. Asahan ko yan. By the way, nasend ko na yung kontrata sa email. May asikasuhin na ako sa BGC.
Kapag ready na kayo to sign, just give me a call. Okay. Alright? I'll see you again. Bye for now. Thank you. Sige po. Totoo ba yun? 5 million monthly? Oo, tama yung narinig mo. Actually, maliit pa nga yun. Minimum pa yun sa forecast ni Mr. Kilatan. Diyos ko, salamat sa Diyos. Sabi ko sa iyo pagkatrabuhan mo yung hiniram mo sa akin. Di ba? Dahil mabuti ka namang tao, syempre yung mga blessings na babalik sa'yo, triple pa. Salamat talaga sa'yo. Kundi sa'yo, hindi mangyayari talaga to lahat. Nakawala yung tita. Utang na loob ko din sa'yo. Nakapag-aral ako ng dahil sa'yo, di ba? So bumabawi lang ako. Malit na bagay lang to. At tita, ano nga pala, suggestion ko lang ha. Si Renz, huwag mo sanang hilahin ka pababa. Kasi ngayon, nag-umpisa ka ng umangat. Baka mamaya ayan na naman. Problema na naman ang ibigay sa'yo. Maging strong ka. Maging firm ka sa desisyon mo. Hayaan mo muna siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Tama. Tama lang yung sinabi mo. Kaya minsan pala nagkakaganon yung mga anak sa pangungunsinte na rin ng magulang. Tama lang na tumayo siya sa sarili niyang paa. Para matuto na rin. Paano kung wala ka na? Paano siya? Totoo, Diba? totoo. Paano? Uuna na ako sa'yo, ha? Sige, tapusin ko lang to, okay? Sige. Ano to? Ma, To? gamit ko yan ah. Oo, mga damit mo nga. O bakit na naka-impake na? Di ba dati, yun ang gusto mo? Maghiwalay tayo? Pinalayas mo nga ako eh, no? Ngayon, ikaw ang pinalalayas ko. Eh, bakit mo palalayasin? Wala ka namang titulo ng bahay na, di ba? Kaya nga umalis ka eh. Nakonsensya ka, no? Bumalik ka dito. Ganon. Nakuha ko na yung titulo. Gusto mo isampal ko to sa mukha mo? Ha? Umalis ka na rito, Renz. Hindi tayo pwedeng magkasamang dalawa. Habang naririto ka sa puder ko, aasa ka na lang sa akin, nganganga ka na lang lagi sa akin, ha? Tumanda ka na nang hindi ka na nagbanat ng buto. Kaya mabuti pa, lumayas ka at magbanat ka ng buto. Ma. Kailangan trabahuhin mo para mabuhay ka mag-isa, matuto ka. Ma, wala akong tutuluyan. Alam mo namang, ito na lang yung bahay, di ba? Tsaka, namiss kita. Namiss mo ko. Nung ako nga matanda na, ha? Pinalayas mo ko, hindi ko rin alam kung saan ako pupunta, pero gumawa ko ng paraan. Yun din ang gawin mo. Lumayas ka sa pamamahay ko, gumawa ka ng paraan, ha? At magdesisyon ka ng sarili mo. Ma, hindi mo naman pwedeng gawin sa akin to, anak mo ko. Kaya kong gawin, Renz. Ma, Kaya kong gawin. Hanggat naririto ka sa puder ko, tandaan mo sinasabi ko sa'yo. Hanggang nasa sa akin ka, hindi ka na matututo. Lahat ng utang mo na pagbayaran ko na. Siguro tapos na yung papel ko bilang nanay mo. ma, magbabago na ako. Magbabago na talaga ako. Bumalik ka sa akin pag nagbago ka na. Tatanggapin kita pero sa ngayon lumayas ka Ma, na. hindi ko alam saan ako tinitira. Hindi ko rin alam! Lumayas ka na! Lumayas ka na, Renz.